araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 7. Mateo Kabanata 9, versikulo 35 at Mateo Kabanata 10, versikulo 1 hanggang 8. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian at nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. Paano may aangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paglilingkod sa iba. Tulad ni Jesus na naglibot upang magturo at magpagiling, maaari tayong maglingkod sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pagsuporta sa kanilang pangangailangan. Pagpapalaganap ng mabuting balita. Ibahagi ang ating mga positibong karanasan at mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa iba tulad ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pagpapagaling at pag-unawa. Maglaan ng oras upang makinig at magbigay ng emosyonal na suporta sa mga tao may pinagdaraanan tulad ng ginawa ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. Pag-aaral at paglago. Patuloy na matuto at lumago sa ating pananampalataya at kaalaman, at ibahagi ito sa iba upang makatulong sa kanilang espiritual na pag-unlad. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkalulo sa kanya. Ang 12 ito sinugo ni Jesus matapos silang tagubilinan. Huwag kayong pupunta sa mga hintil o sa alinman bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan niyo ang nawawalang mga tupa ng sambahayanan ng Israel. At habang kayo nagpapatuloy, ipangaral ninyo ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, magpagaling ng mga ketongin at magpalayas ng mga demonyo. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Paano may aangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtulong sa kapwa. Tulad ng mga alagad na binigyan ng kapangyarihang magpagaling at magpalayas ng demonyo, tayo rin ay maari magbigay ng tulong sa iba sa abot ng ating makakaya. Maaring sa pamamagitan nito ng simpleng pag-alalay, pakikinig o pagbibigay ng payo. Pagbabahagi ng mabuting balita. Ang pag-anyaya ni Jesus na ipangaral ang kaharian ng Diyos ay paalala sa atin na ibahagi ang positibong mensahe at mga aral ng pagmamahal at pag-asa sa mga tao sa ating paligid. Pagiging mapagbigay. Ang utos na tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad, ay nagtuturo sa atin na maging mapagbigay at hindi lagi naghahanap ng kapalit sa ating mga ginagawa. Pagtuon sa tamang layunin.
Sa pag-iwas ng mga alagad sa mga Hintil at mga Samaritano, tinuruan silang magtuon sa kanilang pangunahing misyon. Tayo rin ay hinihikayat na magtuon sa ating mga layunin at misyon sa buhay. Pananampalataya at pagtitiwala. Ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Jesus sa kanyang mga alagad ay sumasalamin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa ating mga gawain at desisyon.